nagkasagutan po ito si Risa at saka si Pia Cayetano. Dito ipapakita po natin ano ba talaga ang dahilan bakit parang beyond politics na po ang nangyayari dito sa grupo ng bagong majority at saka sa bagong minority. No? Ito po, bigyan natin ng komentaryo. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Kaya alam mo, Risa, parang binabaling ni Risa, ano ba kayo majority? Parang ganun, hindi niya lang madiretso, ano ba kayo Cayetano? Diba? Yung nangyaring putukang pambabastos, para lang walang nangyari. Ganun po ang punto nitong si Risa eh. Teka muna, binastos po ang Senado. Kayo kumakampi pa sa NBI. That is the problem. Hindi, diretsuhin na po natin. Ito po ay hindi tayo parang bata kampihan. Pero pag inatake naman ng Senado, halimbawa kayo sa inyong bahay, normal minsan na mag-aaway ang magkakapamilya. Pero pinasok yung bahay ninyo ng invalid warrant ng NBI. Pinasok yung bahay ninyo ng mga magnanakaw halimbawa. O pinasok na, sabihin na lang natin, pinasok yung bahay ninyo ng pulis pero ayaw naman magpakita ng warrant, ayaw mag-submit ng warrant. Dahil kaaway mo yung asawa mo, kaaway mo yung anak mo, dahil hindi ka nila sinusunod, dapat kampihan mo yung mga illegal na pumasok sa bahay ninyong di armas. Naiintindihan po natin. Dapat pag pinasok naman yung bahay ninyo, kahit magkakaaway kayong pamilya, iisa tayo ninyo. Yan po ang naging problema nitong minority. Napaka-insecure. Makikita mo ang karakter nila eh. Dapat sama-sama sila. Di ba, magtalo-talo tayo. Ako ganyan kami sa family. Magtalo-talo tayo. Pero pag tinampi mo yung pamilya ko, talo-talo tayo. Di ba? Naintindihan mo? Asan kayo, Risa? Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Una, kailangan linawin natin ito. Kasi meron mga bastos talaga na matuto tayo maghiwalay ng personal sa politics. Meron talagang bastos na sinasabi, parang arte daw to si Pia. Ako kita nyo naman siguro legit. Kita nyo sa tono and the way siya magsalita, alam mo legit. Kasi po, bakit legit? Bukod dun sa kanyang tono, nandoon po siya eh. Yung barilan sa labas lang ng kwarto niya. Para po sa mga tatay, maunawaan nyo ako. Minsan kasi dumaan na rin ako sa ganyang sitwasyon na life-threatening. Yung mga anak ko, binibilin ko na. Pag ganyan po umabot, that is serious. Now, alam kong nauunawaan ninyo ako doon sa mga dumanas ng ganyang experience. Yung staff niya, binibili niya na rin yung mga anak niya. Any man mangyari sa akin, kasi putukan sa labas nyo eh. Diba? So, wag po nating tirahin, wag po nating igaya yung iyak ni Pia Cayetano sa iyak ni Madriaga. Iba po yun. Alam naman natin yung kay Madriaga kung ano eh. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys. Tinan mo si Lacson. No? Putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, Lacson ba to? Parang walang pake, no? women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
Alam niyo kung bakit siya nasasaktan? Huwag na po natin itanggi. Kahit na kayo po ipinklawan, legit po yung iyak. Ramdam niya. Bakit? Ang makakasakit sa'yo ay yung taong malalapit sa'yo. Sabi nga niya, yung iba dyan kasama niya 20 years na. Isipin mo, may nagbarilan dyan. Yung kasama mo ng 20 years, ni walang pasabi. Hindi man lang nakamusta. Bigyan ko kayo halimbawa. Yung Banateros, yung grupo namin, I'm proud to say, no? Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon, grasya lang ng Panginoon. Bagamat hindi kami perpektong grupo, pero isa na po ata kami sa pinakamatagal at established at maganda ang banding na grupo sa mga vloggers, no? Ang Banateros. Pero ibig ko sabihin, hindi naman kami perpekto. Meron ding diyang, syempre, pikunan, awayan, hindi nawawala sa isang grupo yon kahit nga asawag, nag-aaway. Pero, pag ang kumantina galing labas, ay, hindi man namin kukonsintihin kung mali yung kagrupo namin, pero hindi na namin kakampihan yung kabila. Kakampihan namin yung kabila tapos ilalaglag ko yung kagrupo ko. Yun po ang ibig sabihin. Ganyan po ang ginagawa nitong mga lintik na mga senador na to. Pasensya na po natatawag ko kayo lintik. Wag na po. Kung hindi kayo lintik, hudas na senador. Diba? Ganyan yung ginawa ninyo Wala na nga kayo doon. Hindi na nga kayo nangamusta. Tapos i-blame nyo pa yung mga kasamahan ninyo na dumaan sa bingid ng kamatayan. Habang kayo nasa bahay nyo, hayahayang buhay ninyo. Sabi nga ni Pia Cayetano, hindi naman to walang sisihan Pero wala na nga kayo doon. Wala na kayong naitulong. Babaliktarin nyo pa kami. Wala na kayong natulong. Ang dami nyo pang sinasabi. Yung po yung punto ron. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Diba yung sinasabi ko The closest person to you, pag ikaw trinaydor, yun ang masakit. Yung ibang taong wala kang pakialam, kahit traidorin ka, bahala ka Okay lang yun. Pero yung close sa'yo, yan ang traidorin ka, I feel her. Napakasakit man sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Alam mo, isa lang masasabi ko ditong salita. Legit. Legit po. Wag na po nating tawaran kung sinasabi pa nung iba drama, etc. No? Halimbawa, bigyan ko kayong halimbawa. Halimbawa lang, ako si Senador Subiri. Or sabihin na lang natin, ako si Senador Tito Soto. Magkasama tayo for the longest time, 20 years. Isa tayo sa mag-best friend sa Senado. Magkaiba tayo sa politika. Nagkaputukan. Anong gagawin ko? Kung ako si Subiri, kung ako si Tito Soto, the moment na marinig ko yun, alis akong bahay, punta na ako, balik akong Senado. Kung wala ng tao sa Senado, alis ako ng bahay, puntahan ko si Pia. Alis ako or tawagan ko si Pia. Anong kailangan mo? Paano tayo isa-isa? Paano tayo magkakatulong? Di ba ganun? Yun ang natural reaction ng hindi guilty. Unless the guilt is too much. Na yung parang ginawa ni Judas sa kay Panginoong Jesus natin. Na tipong, nung ibinenta niya si Jesus, doon siya tinamaan ng guilt. Kaya nga sinuli pa nga niya yung yung suhol. Pero hindi na tinanggap. Anong nangyari? Nag-suicide. Hindi ko po sinasabing mag-suicide kayo mga traidor kayo animal. Hindi po yun ang punto natin. Pero hindi ganun ang normal reaction, di ba? Isipin mo doon sa 10 senador, walang nag-react ng tama. Sabihin na natin, may nilalabas sa media ngayon, hindi natin alam kung totoo o hindi. Meron naman daw nangamusta sa group chat, pero hindi naman nilalabas ng media. Alam niyo, narinig niyo yung issue na yan. Hindi naman nilalabas ng media. Hindi naman yung pangalan. Madaling gumawa nun. Kahit sino, kayang gawin yun. At saka bakit media? Di ba? Kung close mo yung tao, ba't hindi ikaw magsabi, teka muna, minessage kita, ma'am. Best friend, minessage kita, Bakit media maglalabas? Una, tapos hindi nyo mapangalanan. For discussion purposes, pagpalagay natin nag-message. Ilan yung nag-message sa group chat? Isa. Anong nangyari doon sa Siyam? Siyam yung Judas? Wala man lang nag-effort, napuntahan man lang. Yan po yung sinasabi natin kasi guilty. That's the problem. Guilty kasi sila. Yan ay ebidensya ng guilt. Kaya hindi sila agad nakabalik. You know why? Ebidensya po yan na alam nila. Grabe yung coincidence na magkakaroon ng gulo. Na alam ng mga majority, alam na nila Cayetano, alam nila Amy na
na sinabi sa kanila na magkakagulo tapos kayo 10 biglang nawala tapos hindi na kayo bumalik kinabukasan ni wala man lang kayong sinasabi. Is that the natural reaction ng magkakaibigan? Hindi po. Huwag tayong maglokohan dito. Alam nyo yung nangyayari. So, posible yung iba sa inyo na guilty. Yung iba nga sa inyo hindi nagsasalita before eh. Nagsasalita lang yan pag may away mag-asawa. Pero ngayon biglang magsasalita. After the fact, after the guilt, palaban ka na. Pero nung una, guilty. Di ba? Obviously, papakita ko sa inyo, isa pang example ng guilt. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is a Ano ka ba, Risa, Senador? Ang punto kasi ni Risa, bakit parang tila, simula nung nagkaputukan, parang tila walang nangyari? Hindi ka ba, Senador? Anong punto ko? E di, gawin mo kung anong nararapat na aksyon doon sa nangyari. Bakit tatanungin mo yung iba na tila walang nangyari? Ikaw ba, anong ginawa mo doon sa pangyayari? Wala din naman. Atungal ka lang ng atungal. Meron ka bang ginagawa? Senador ka rin eh. Bakit ipapasa mo sa iba? Ito yung sinasabi ko po sa inyo na reaction of a guilty person. Pagkatapos ni Pia, ano na siya, dumidepensa na siya. Defensive na, di ba? Bigyan ko po kayo ng halimbawa ulit. Huwag po kayo masasaktan ha. Pero siguro naman lahat tayo nakaranas niyan. Halimbawa, nahuli niyo po yung kapartner ninyo. Asawa ninyo, boyfriend ninyo, girlfriend ninyo, o whatever. Nahuli ninyo. May ka-text na iba. Nahuli ninyo nakapatong. Ganun na lang. Anong usual gagawin yan? Defensive yan, di ba? Yung kanyang reaction is hindi normal. Dahil halimbawa, ikaw, pinagbintangan ka ng asawa mo, pero talagang wala kang ginagawa. Yung reaction mo normal. Kakausapin mo pa rin yung asawa mo, kakausapin mo yung boyfriend mo, girlfriend mo. Di ba? Normal. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi guilty ka. Pero kung alam mong guilty ka, kakaiba sa normal mong ginagawa yung action mo. Yan po yung pinupunto natin. Kakaiba ay po ng reaction nitong mga senador. Itong 10 hudas na senador, kakaiba po ang kanilang reaction. Dahil siguro yung iba dyan, sobrang guilt. Pambihira, iniwan nyo. Ito pa nga kwento rito ha. Ewan ko kung posible to. Kasi may nakapagsabi na buti nga ipapasa yung impeachment, articles of impeachment dyan. Ha? Tingnan nyo itong mabuti. Ito po, matindi to. Kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na utos ng kapatid niyang si Bongbong Marcos na hulihin si Bato kahit sinong mamatay. Kung hindi ipapasa yung articles of impeachment nung gabing yun, ang maiiwan dun si Robin tsaka si Bato. Chances are, patay si Robin, patay si Bato. Kung susundan natin yung sinabi ni Amy Marcos. Naging blessing in disguise po yun kasi isasubmit yung articles of impeachment. Nagpaiwan yung majority na alam naman ng minority magkakagulo. Kaya nga umalis sila eh. Diba? Yan po ay malaking ebidensya na sabay-sabay sila. Napakalaki na yan. At saka yung kanilang guilt eh. Maybe that is the protection ng Diyos sa kanila na andyan yung senador, hindi masyadong nakagalaw itong NBI. Hindi na patupad yung sinabi ni Bongbong na huliin si Bato kahit sinong mamatay. Di po ba? Kasi po, pag tiningnan po natin, siguro sobrang guilt nung iba dahil nang iwan sila ng matagal nilang kaibigan tapos hindi pa naging matagumpay. So, matindi talaga tong ginawa nitong 10 senador. akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not that, the Mr. case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time. And also, Ang pinupunto dito ni Cayetano na, may ginagawa kami, hindi mo lang alam, Risa. Nagmo-monitor kami ng security kasi may mga bomb threats. Ngayon, alam mo na. making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view and we respect that.
Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. Di ba sinabi mo na yan, ang gusto talaga nitong si Risa, sign ng insecurities yan. Gusto niya siya lang huling magsasalita. Kasi hindi mo kailangang ulitin yung nasabi mo na just to prove a point again. Para ikaw naman ang huli ring magsasalita. Alam mo, kita naman natin yung insecurities nitong bagong minorya. Itong grupo nila Tito Soto. Obviously, it's out in the open. Kaya nakuha ng grupo ni Cayetano ang itong majority. It's because of Senator Bato. So, they are willing na traidorin or ipagkalulo, parang si Judas, ang kanilang kasama na matagal nga si Bato at yung kanilang mga kasamahan kahit na ano mangyari kay Bato dahil lang sa kanilang insecurities or dahil sa kanilang galit na nakuha yung majority sa kanila. Let's go beyond that. Andiyan kayo hindi para makuha ang mayorya or anything. Andiyan kayo para tumayo. Una naman, bakit importante makuha ni Cayetano? Ako pwede sigurong senador ay hindi lawyer. Pero pagdating sa Senate President, lalong-lalo na magiging siya ang maglilid ng impeachment trial, it's very, very important lawyer. Kung yung lawyer nga nagkakamali, paano hindi lawyer? Imagine niyo anong pagkakalat gagawin ni Tito Soto. Secondly, siguro naman Tito Soto, even yung mga kasamahan mo alam, napalayo tayo sa investigasyon sa flood control. Panahon na dapat na nakikita nyo yung sarili nyo, hindi kayo nanindigan para sa taong bayan. Mga sir, tanong ko sa inyong 10 hudas. This is a sincere question. Kayo ba na naninindigan para sa taong bayan o para kay Bongbong Marcos? Yun lang po. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. Di ba sinabi nga may action na nga ginawa eh. Hindi mo nga lang alam.